Good morning po. Ako po ay may sakit na liver disease na nagpapagamot po dito kay Tita Ben. Dati po ako labas-masok sa ospital na dati po ako ay binubuhat ng asawa ko para po makasakay sa sasakyan at makapag-CR. Pero ngayon po, nakakalakad na po ako ng sarili ko po. Ay, inaalalahin lang po niya ako. Salamat po. Papunta po tayo ngayon sa Chaong, Quezon, doon sa manggagamot na si Ate Beng. Ako kasi makakapagpapatunay na talagang pagaling po siyang manggagamot. Sa totoo lang, hindi ako masyadong naniniwala sa mga albularyo o albularyo. Sa tarang buhay ko, ngayon lang ako lumapit sa ganyang klaseng manggagamot. Yung sakit ko kasi, may gout kasi ako. Halos taon-taon, mahirap sa akin yan. Hindi ako makalakad, gumagapang ako papuntang CR, mag-alaga yung pa ako. Tapos, yun, mahirap. Daming bawal. Hindi mo naman maiwasan hindi kumain ng ano. Minsan, napapakain ka ng bawal. So, talagang pag nagtitrigger, grabe. So, dami ko nang pinuntahan. Lahat ng klaseng ng gamot yata, sinubukan ko na nagpunta na ako sa Chinese hospital, yung tinira ko ng mga acupuncture ba yun, mga tusok-tusok. Nawawala, kailan puro temporary lang tapos bumabalik din. Tapos yun nga, pero nung pumunta ako dito kay Ate Beng, sawa ng Panginoon, hindi na bumalik yung sakit ko. Although nandun yung mga sign ng gout, pero yung sabing hindi ako makalakad, wala na yun. Kumbaga nakakalakad na ako ng normal. So, pupunta tayo ngayon doon para tingnan natin yung mga ginagamot niya. Kasi yun nga, may mga pasyente na tinatanggihan na ng hospital. Tapos yung mga cancer patient, at saka yung grabe na talaga yung sitwasyon. So, napapagaling niya napapagaling niya. Ayun, so, yeah, samahan niyo ako. Punta natin. Magandang umaga po sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat ng malaki dito sa natuklasan ko itong gamutan na ito. Dahil nasabi sa akin ng aking manugang na isa sa taga rito. Ako po usong na, nang galing pa parito pati po asawa niya, ay ako'y usong na sa akin. Wala na po akong lakas, wala na pong kaya. Hindi na po nakakakailos lahat ng katawan ko. Ang pangkuhan ko lang, naiyak na ako. Wala nang pag-asa, hindi na ako makaka-recover. Sa totoong buhay po talagang nangyari po sa akin, napakalaki ng himala po nung ginawa sa akin talaga. Dahil po nang ako ay nakaupo sa silya, doon na sa silya ko inusong. 3 beses lang po ako niya hinilot nung araw na yon, nung na yon. Ayaw ko po ang akasilya nung ako tumayo. Totoo lang po, ayaw ko. Hindi na po ako nakakakilos. Ito po, wala na. Ito, hindi na. Talagang wala na itong magawa. Wala na. Ako nag-iiyak na sa amin. Dahil lang sabi ko, wala na yata, wala na recover. Awa ng Diyos nung magamot niya ako. Isang balik ko na lang sa kanya para masabi sa akin ang gamot na talagang ginagamot yun ng kuwan. Awa ng Diyos at saka sa tulong ng Tita Beng, talagang ako nakalakad, nakarecover. Ito ngayon ako. Kahit na anong gawin ko pa ngayon, okay sa akin. Talagang ako'y nagpapasalamat ng malaking malaki sa akin Tita Beng at natuklasan ko siya.
matagal na po ang kanila pong gamutan ay doon pa. Maliit pa lang ang gamutan. So parang suki na kayo na. O, kumusta naman po? Ay mahusay po naman. Pagkakabalik ko sa amin, nagaling. Nagaling. Ano po ba yung mga sakit na naipagamot nyo kay Ate Ben? Ang una po, itong akong paa. Okay, ano po yan? Parang Napipilay ako. napipilay. So pag nagagamot po niya, Naayos po naman. naayos naman. Tayo pa ako, masakit din. Paa niya masakit din. Pagyan na makalakad. Okay. Tapos sinisip mura ako. Ah, so matagal na rin po kayo nagpapagamot dito? Matagal na rin. Okay na rin. Ilan taon na po kayo? 73. May bukol po. May bukol. Ano yung goiter? Hindi ko po alam, sabi lang hindi ko na baka. Pero nadala niya na po sa doktor yan? Hindi po po. Hindi pa. Pinacheck up lang sa center, tapos dadalhin mo lang sa doktor. Mata, Sa mata? first time, First time. Taga saan po? Padre Garcia, Padre Garcia. Ilan taon na po kayo? 57. 57. Ano po yung mata nyo? Ano pong kuhan nyo? Nararamdaman? Lumalabo yung mata. Okay. So, first time nyo po magpunta rito, paano nyo po nalaman tong lugar na tatay? Sa mga kasama. Kasama. Okay. Taga saan kayo, tay? Taga-Taisan, Taisan, Batangas, Batangas. Ano pa papagamot ninyo? inyong tuhod. Tuhod. Ano pa nangyari sa tuhod? Sumakit na lang eh, matanda na. Ilan taon na po kayo? Tulog din naman. 90. 90. Sabi ng doktor sa akin, May sakit kayo sa baga. Okay. So, balik-balik na po kayo sa hospital. So, first time niyo pong magpagamot kay Ate Beng. Ako'y may kilalang magaling na albularyo na manggagamot dun sa Ayusan Dos. Dahil ako po'y nakapagpagamot na din yan. Ay sabi ko, naisasamahan ko. Ano po yung pinagamot niyo po rito kay Ate Beng? Sabi ko akong breast cancer. Pina-opera ko pa rin po siya. Okay. Kaya lang po, that time ako'y nagpapagamot ako sa kanya at ako'y nagpapa-opera din. Pero yung doktor ko, nalilito siya. Parang ang kompletong lumiliit na... Liliit. Tapos ang nakaganda po doon ay na hindi ako na-chemotherapy. Kayo na chemo kasi nagpapagamot kayo dito kay Ate Beng. So hanggang ngayon po, okay na po yung Okay na po, okay na po. Wala na po. Magwa 1.5 year na po akong na-opera. Dinala niyo po siya dito kay Ate Beng. Umaasa po ba kayo na mapapagaling po siya ni Ate Beng? Tita Bel na nagpagamot dahil po sa masakit na tiyan at tiga ilang ko lang lapit po kay Tita Bel ay alis na po sa awa po Ay, marami na po akong napuntahan. Kaya marami po akong doktor na napuntahan. Nagpabalik-balik. Ay, wala pong nangyari. Gastos lang po ang nangyari. Inabot. Mga herbal pong nakakatulong sa mga pasyente. So, ito si nanay ginagamot. Na-stroke po
kayo? 19 years na. 19 years na. Ngayon lang ako, natuwid ang pa ako. Nung time na na-stroke po kayo, hindi niyo pa po talaga kayo nakakagalaw? Hindi. Ako nakaupo. Nakaupo. Nakaupo lang. Tapos nakagani ang kamay. Tapos ang salita ko, tabi niya ang gani. Kasama po natin ngayon si Ate Beng. Siya yung dito sa lugar ng Chaong, Barangay Ayusan Dos. Siya yung kinikilala rito ng manggagamot, saka dinadayo siya ng mga tao galing sa iba't ibang lugar. Ate Beng, paano ho ba nagsimula itong panggagamot ninyo at saka gaano na po kayo katagal ng gamot? Mana po ito sa aking magulang. Sa makina ko po, magagaling din pong albularyo yun. Tapos 12 years na po ako nagagamot. Sa isang araw po, gaano karami yung mga dumadating sa inyo, tapos mga taga saan po sila? Malalayo po ng taga-taga sa may Cavite, may Bulacan, Batangas, Quezon, dito po sa Laguna. Basta kung saan lugar po abot dito. May mga taga-Amerika pa pong nadayo. Yung isa pong pasyente dyan, galing pa ng Italy. Hindi po siya na galing ng sugat. May tuyo na. Ano-ano po yung mga klase ng mga sakit na ginagamot po ninyo? Halos lahat, sir. Halos Lahat po naman ng sakit ay dala. Hindi naman po igagaling nyo rin sa inyong pananampalataya. So, meron ba kayong ginamot dito na parang masasabi ninyo na mga tinanggihan na ng hospital? Ay, Pero marami, napagaling sir. niyo po dito? Lahat po halos ng mga isinuka ng mga hospital dito dinadala, pick up na. Marami po. Okay. Pag nagpagamot po ba sa inyo, magkano po ang sinisingil niyo po? Wala po. Wala pong bayan? Wala pong bayad. Kusang loob lang po, donation lang kung magkano ang inyong kakayanan ng maibigay. Wala pong presyo. Okay. Pero sa tagal niyo po, sa 12 years kayo nang gagamot, kasi meron kaming yung mga kwento-kwento na parang lumilipat daw doon sa mga manggagamot yung mga sakit na mga... Gaano po ito ka sa inyo po? Hindi nangyari po ba ito sa inyo? Lumilipat Hindi ka naman ba? po. Ayan o, meron po may nalipat din pag wala kayong pangontra. Kailangan po talaga may pangontra din. Sa bawat araw po, anong oras kayo nag-i-start manggamot? Hanggang anong oras ito natatapos? Dati nung mga nagdaang taon pa'y kasagsagan ng mula pandemic, yan, inabot po ako ng mula 7 a.m. to 6 a.m. 6 a.m. kinabukasin. Halos 24 hours 24 po. hours. Kasi ang dami. Inaabot po ang pasyente ko ng mga 110, 120. May logbook po ako ng mga pasyente. Pero yung regular na ano niyo po, maliban dun sa matinding ano talaga, mga ilang oras kayo nang gagamot? Ay, halos 24 oras po nagdaan. Pero ngayon po ay mga nag-start po kay 8 or 10 hanggang... Depende po sa dami ng tao, sir. Minsan po ay pinakamaaga kong tapos 11 p.m. Okay. Minsan 1 a.m. pa. Ang karamihan po dito, sir, ang dinadala yung mga hindi na nakakalakad. Pero may proseso po. Mga iba, isang lapat lang may approve na. Tapos ang iba po, isa dyan 3 days. 3 days Every talaga. other day po. Paano pag hindi nasunod yung 3 days? Wala bang visa Wala o naman ano? po, iba po naman, isang lapat lang magaling na, hindi na napalik. Hindi na Pero mas napalik. maganda po, tatlong balik. Mas maganda matapos po ang gamutan. Wala pa kayong plano na magpahinga o magretiro? Ay, Ano wala ba? po, hanggat kaya po siguro, marami pong nangangailangan tao, lalo na yung walang-wala. Ang dinadala po dito ay karamihan ay yung mga naubusan na sa pasyen sa Sa ospital. hospital. Karamihan ay kaya po kami po yung ubus na sa ospital. Ayun po, ay hanggat kaya po.
naku, huwag mo isusukat yan. Baka hindi matuloy yung kasal nyo. Hiwaya pa ng pangalan. Ang banto. Ano